estás? Que quiero ser por ti porque gene, prende la jura, siyempre cargamos kamuskadora la masita. So ayun, kumusta kayong lahat? Kumusta mga kaibigan, mga kasama, mga mahal sa buhay, mga duwending itim, mga duwending pula, mga tikbalang na anak araw. Kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Moki McFly, aka Apo Lerma, aka Alpha Subanon, aka Dustin Bones, aka Kalashnikov, aka Macario Sakay. Kung may bago pa akong alias, sa susunod na lang siguro. So yun, pinanood ko nga pala yung privilege speech ng mayor ng Davao. Tangina, putas ako sa kada tawa, yung kulit parang spoken word siya na nagbabasa ng lyrics ni Bob Marley. Reggae. Ano nga yung linya niya? Mr. President, you will never be loved. Tangina na yun, parang audition tape sa The Voice o Pilipinas Got Talent. Tapos biglang magre-reggae. Tapos ang pananalunan niya warrant na galing ICC. Ang gago makulit nito yung yung pasabog niya kaya natuto na rin akong kaka-recite ko nung sinasabi niya. Natuto na ako magbisaya Ano sabi niya ang imong amahan ipalubong sa akong amahan, pero ang akong amahan ipapreso nimo. Tangina. Kahit ako tangina, mababadtrip ako ng tangina yung tatay mo. Ipapakulong ng kaaway mo na yung airpot niya pinalibog ng tatay mo sa libingin ng mga bayani. Tangina, diba? Kung ako sa mga yan, total mga siga naman sila, hukayin nila yung bangkay nun, tapos tapon nila sa landfill. Mapakinabangan naman kahit papaano, di ba? Pataba sa lupa. Nakakatawa talaga tong mga kung paano sila magpanik. Kita mo, i-interviewin yung si Sara Duterte, pucha, talagang panik na panik. Tapos the day after, kala mo super confident, everything's under control. Pero yung tatay nila, tangina, umiiyak na sa kulungan Nakakatawa kasi nakikita mo na hindi sila sanay na hindi sila hari, hindi sila sanay na hindi sila siga, diba? Nung paglabas nila ng Davao, diba, ano nangyari? Kala nila kasi yung Davao shit kahit saan pwede nilang gawin, basta syempre Duterte kami, do our Davao shit here. Ang corny, di ba? Padoy, napaka-squatter. Tangina, mga bobo lang talagang sumusuporta dito Nakakainis Anong klase yan? Ba't mo susuportahin yung pumapatay ng tao, hindi makapagbuo ng isang buong sentence sa speech nang hindi nagmumura? Diba? Tangina, bobo lang Ang mas nakakainis pa dito yung yung mga mas malalang clown sa lipunan. Yung mga celebrity, yung mga influencer, mga artista, musikero, banda, yung mga public figure na sumusuporta dito kay Duterte. Yung ginagawa nilang career move, yung pagiging tuta, mga tuta ni Duterte, yung mga nag-uho sa rally, nakikisayaw sa mga jingle ng kampanya, yung mga ganun tipo. Tapos habang yung sambayanan pinipiga yung kuling 5 piso para lang makabili ng bigas. Tangina, hindi ko ba maiinis niyan sa mga tipo niya, mga gaya ni na Tony Gonzaga, diba? Yung kukulimbat sila ng milyon-milyon, tapos
titingnan ka sa mukha na parang wala lang. Tang ina, di ba? Hindi ko magets kung bakit lumalampas sa tao to. Sa akin, tang ina, hindi eh. Talagang nakakadiri talaga, di ba? Kasi tapos, di ba, sobrang circus na nga nun. Meron pa silang cult following. Tapos yung 10 milyon na follower nila, i-echo lang yung sinasabi nila. Mas malakas, mas tama, di ba? Kahit hindi naman totoo. Yun yung ganun yung ginagawa nila eh. Palalakasin lang nila para magtunog totoo. Kahit hindi naman. Lalo na nung pinakamatindi niya nung election na pinapauso nila yung respeto natin, yung opinion ng isa't isa. Yun yung yun yung mentality kung bakit tayo nagkaroon ng isa pang Marcos sa Malacanang eh. Diba? Eh, hindi naman dapat. Hindi natuto tayo eh. Tangina eh. Ano lang, brief history lang sa mga Marcos. Yung lolo ni Bongbong, ang ginawa sa kanyang sa lolo ni Bongbong, ipinahila at itinali sa 2 kalabaw dahil tinraidor niya yung mga kasama niya. Yung katawan isinampay pira-piraso sa puno. Yan yung lolo ni Bongbong, si Mariano Marcos. Sunod natin, yung anak ni Mariano, si Ferdinand, diktador. Anong ginawa natin kay Ferdinand? Pinatalsik natin si Ferdinand Marcos. Tapos ngayon, binoto, nanalo, nasa Malacanang. Very good, diba? Ang yun, parang pabalik yung natin eh. May internet na, lahat na ng information libre, pwede mo ma-access. Tapos yun, side note lang sa mga Marcos, kung paano nila, gano'n sila kagaling gumawa ng propaganda. Kasi nakuha nila sa tatay nila yun eh, na pag nahawakan mo yung media, ikaw na yung magdidikta ng narrative ng history. Kahit yung ginagawa nilang excuse yung film, talagang umuusbong yung film industry nung 80s. Kana Imelda Marcos, may mga film center pa pinagawa, diba? Kaya iba yung propaganda nila, na iba yung propaganda machine na nabuo ng mga Marcos sa dekada ng tatay nila. So yung respeto ng opinion, wala yun. Ginawa lang nila yan 2016 para hindi kontrahin yung mga propaganda nila. Ngayon, yun, ito yung bunga ng respeto natin yung opinion. Diba? Sila din yung bumoto na nagpakulong sa ginojos nila. Sinong nakakatawa, diba? Tapos ito pa yung pinaka masakit eh. May mga banda tsaka mga musikero na pabor sila sa yung patayan kay Duterte. Yung akala mo mga rebelde, pero bayad na mascot lang pala. Labo lang na banda at musikero ka, tapos suporta mo yung estado, yung pagpatay ng estado sa mamamayan. Mas malabo pa yung kung reggae ka. Putang ina talaga, diba? Wala lang, pero kilala naman natin yung mga yan, mga banda ngayon, tsaka mga debut. So, pinakamaganda yan, huwag na lang suportahan. Kung may sabihin man sila publicly, ko-call out dapat yun eh. Pero wala namang gumagawa nun, kasi peace love lang tayo, peace love, unity. Kaya Marcos presidente natin eh, peace love unity tayo. Kaya tayo nag-evolve ng pabalik dahil dyan. Pero ngayon nga,
2025. Si Duterte nakakulong. 30,000 na buhay ngayon na sayang. Tapos itong mga vlogger, influencer, artista, musikero, banda, mga bayad na propagandista, wala talagang babalusubasin ko sila pag nakita ko kasi wala na akong respeto sa kanya. Walang galang, walang respeto matapos ng ginawa nila. Kasi yung pagiging resulta nung pagiging civil, pagrespeto mo sa opinion ng iba, anong kinalabasan? Putang ina, historical amnesia at mass murder. Kung alam mo namang walang kapasidad sa diskurso yung opinion na ibinabato sa'yo, bakit mo pag-aaksayahan ng oras at panahon para parang intellectualize mo yun, para intindihin mo kung alam mo namang propaganda lang din na pinaparot nila, di ba? Kasi alam mo naman yung tao kung may kapasidad siyang mag-formulate ng sarili niyang opinion surface level pa lang kita mo na yung punto niya, yung diskurso niya. Kung lalo na naman kung mga pro Duterte, kasi wala nang logical na rason para supportan mo si Duterte kung nasa matilong pag-iisip ka. Well, gets ko naman kung siguro kung regional o tribal ka, kung taga-dong ka, kung sa pinanggalingan ni Duterte, kung saan man probinsya, gets ko na feeling mo aping-api kayo na hindi kayo nare-representa at okay lang sa inyo na may mapatay na 30,000 yung napatay basta nare-representa yung tribo nyo. Sablay, siguro mga ilang taon pa bago ma-overcome natin yan. Kasi hanggang ngayon may colonial hangover pa rin tayo. Tapos yung tribalism matindi. Kaya ang mahaba-habang labanan pa rin yan. Ang pag makikita mo yung mga talking heads ng propaganda nila, sobrang lakas ng reach nila, to the point na may mga artist na din na sumasakay. Pero wala namang magko-call out yan kasi syempre respeto lang naman. Respeto, peace, love. Pucha, hindi nire-respeto yung ganyan. Kaya medyo complacent na rin kaya ganyan, naglalabasan yung mga DDS. So yung mga tao, mga fans nila, nagiging confident sila na tama pala yung ganung paniniwala. Tama pala na pinaglalaban ko si Duterte na pumapatay ng 30,000 na tao, di ba? Ganyan yung complacency. Ganyan yung hip-hop na puro forma, puro postura, wala namang sustansya. Puro Air Jordan, mangmang naman. Starter jacket, wala namang laman yung utak, hindi nag-iisip. Puro forma lang. Tama na yung ganyan. Ang corny na ang corny ng puro forma. Ang baduy na ng puro postura, pero wala naman sariling diskurso. Puro lang, bagong Jordan ko. Starter jacket, ang puto. Ganito yung suot ng Mobb Deep sa music video nila. Fuck out of here. Mga bobong puta. Pero yun nga, so yun yung nangyari kung bakit itong Facebook page ko naging dunk account na lang para sa mga DDS. Kasi wala 2016 hanggang ngayon wala naman nagko-call out. Kaya ako na lang, I volunteer. Pero kung may mga bagay man akong gustong iwan dito, ito yung isulong natin yung pagbabago. Hindi lang yung pangarap, pucha, yung bilang tungkulin na natin, tangina. Kasi yung pagbabago naman, hindi naman pwedeng hihintayin lang natin. Siguro mas itatanim, mas ipaglalaban natin. Isulong din natin yung makabulong na diskurso, hindi lang yung basta ingay, hindi puro propaganda, kundi yung diskusyon na may laman, may direction,
may saysay, lalo na ngayon, puta, sa mundo ng puro propaganda at impormasyon na humuhubog para sa interest ng politiko, interest ng mga negosyante at mayayaman. Siyempre, supportan din natin yung mapagpalayang sining. Kasi wala namang saysay yung sining kung kinakala ka lang para sa pera tsaka sa pagpapapogi, di ba? Kaya mas yakapin natin yan, yung mga sining na may laman, na may diskurso, yung nagpapalaya. Lagi natin pahalagahan yung kalayaan, dahil yung kalayaan hindi naman binibigay yan, isinasa buhay. Kapag nagets natin tong lahat, hindi na tayo madaling maloko. Kaya yun, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa oras. Kaya patuloy tayong mag-ingay, patuloy tayong magpanday, at patuloy tayong lumaya. Yun, sana supportan niyo din yung mga nilabas naming kanya-kanyang project sa Ilustrado. Yung project ni Ginoong Rodriguez, 44th Coming EP, yung EP ni Goryong Talas, Limahid, EP ni Sayad, Sia, tsaka yung EP ko, Currencies of Silence, lahat nasa Spotify yan. Yung mga solo project, side project ko, pwede nyo ring ispatan. Nubian Slugger, Sumpa ng Pagsibol, nasa Spotify na din yan. Pati yung huling project ko sa Black Sonic, Tabernacle Sanctuary, Alligator Souffle, available na rin sa Spotify. May mga upcoming project ako. Sa May, meron akong album under Mahorca Records. Abangan nyo yan. So, yun lang. Salamat sa oras. Peace to you and yours. Fuck this shit. I'm out.